Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Rolando Rama, ng Sibonga Kadingilan Bukidnon, at Divine Cuentes, maraming salamat po sa pagsubaybay. Kabanata 1371. Anong uri ng lugar ang Edward Hospital? Ito ba ay isang lugar kung saan ang mga taong mababa ay maaaring kumilos ng buong pagmamalaki? Nakakatawa ito. Galit si Marcus. Pagkatapos ay yumuko siya rito sandali, tunay kang hindi tapat. Hindi ka kumikilos tulad ng mga doktor. Dapat iulat ko sa iyo. Sampal. Humakbang si Ashley Judd at sinampal si Marcus. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malamig, sige at iulat sa amin. Ipagpatuloy mo. Gamit ang mga walang saligang akusasyon upang bantaan ako, sa palagay mo natatakot ako. Si Marcus ay naging mapagbantay sa sampal at natigilan ng kaunti. Halos mahulog siya sa lupa. Siya ay tinakpan ang kanyang mukha sa sandaling ito at nagpakita ng isang nagagalit na ekspresyon. Bang! Kasabay nito, hindi balak ni Harvey York na tumayo lamang at manood mula sa gilid. Sa halip, lumakad siya at sinipa kaagad ang katawan ni Ashley. Ah! Sigaw ni Ashley, at ang kanyang figure ay lumipad sa sandaling ito. Nagulat ang mga tao, may nagdudulot ng problema dito. Maraming magagandang babaeng nurse ang sumigaw, tiningnan din ng mga security guard ang eksenang ito nang may sorpresa. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay kakilakilabot. Tila, hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Hindi lamang si Ashley ang direktor ng Edward Hospital, ang pinakamahalaga, nagmula din siya sa pamilyang yon. May lakas ng loob kang tamaan ako. Alam mo ba kung sino ako? Sa sandaling ito, binyantaan ni Ashley si Harvey ng mahigpit, ngunit naramdaman niya na hindi siya sineseryoso ni Harvey. Ginawa nito si Ashley, na karaniwang malungkot, labis na nagagalit. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey at sumigaw, alam mo ba ang tungkol sa aking background? Walang pakialam si Harvey. Kahit na ano ang iyong background, wala kang karapatang kumilos ng mayabang sa harap ko. Kung sasabihin kong wala kang etika sa medikal, kung gayon wala kang etika sa medikal. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking kaibigan at sa akin, maaari kitang pakawalan. Ikaw, nanginginig si Ashley sa matinding galit. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Harvey makalipas ang ilang sandali. Sinabi ko na ang mga tao sa Buckwood lahat ay mga taong bundok. Totoo ito, pagkatapos ng lahat. Hindi mo ba alam ang pagkakaroon ng pamilyang Judd? At nang ahas ka pa ring pukawin kami mula sa Edward Hospital. Ang pamilyang Judd ba mula sa Walsing talaga ay mapagmataas lahat. Walang pakialam na sinabi ni Harvey, sinabi ni Ashley na may isang mapagmataas na mukha, mahusay. Sinasabi ko sa iyo, talagang hindi sila kapani-paniwala. Ngunit ang isang taong mas mababa na katulad mo marahil ay hindi pa naririnig. Hayaan mong maunawaan kung ano ang kinakatawan ng dalawang salitang ito. Ngunit dapat mong malaman ang apat na Young Masters ng Walsing, tama. Ang mga ekspresyon ng maraming mga manunood ay bahagyang nagbago sa sandaling ito. Dahil sa kakulangan ng pananaw, ang lahat ay matapat na hindi alam kung saan nagmula ang pamilyang Judd na ito. Gayunpaman, narinig ng lahat ang apat na Young Masters ng Walsing dati. Ito ay dahil sa isa sa apat na Young Masters ay isang napakataas na profile na tao at nabanggit ito sa maraming mga pampublikong lugar. Ipinaalam din ito sa buong mundo na ang apat na Young Masters ng Walsing ay mga napakainam at sobrang malakas na pangalawang henerasyon sa dakilang bansa H. Walang mga tanga sa mundo. Kilala bilang apat na Young Masters sa isang madiskarteng lugar tulad ng Walsing, ang background at kapangyarihan ng apat na iyon ay walang alinlangan na hindi mailarawan. Nakikita ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Nagpakita si Ashley Judd ng isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, pinanlakihan niya ang kanyang mga mata at sinabi, ang malaking boss sa likod ng Edward Hospital ay isa sa apat na Young Masters ng Walsing. Gaano kakatapang kumilos ng buong pagmamalaki sa teritoryo ng Young Master Judd? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kahit na ang first in command ng Southlight, si Sheldon Xavier, ay dumating sa lugar na ito,
kailangan niyang kumilos ng mapagpakumbaba, hayaan ang isang walang katulad mo. Agad na lumuhad, at aminin ang iyong mga pagkakamali ngayon. Pagsamahin sa amin ang $150,000. Kung hindi, ikinalulungkot mo ito. Mahusay na sinabi ni Harvey York, sa palagay mo maaari mong takutin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagbanggit sa pangalan ni Young Master Jog. Dapat ba akong matakot? Nakikita ang malabong pangungutya sa mukha ni Harvey. Nanginginig ang katawan ni Ashley. Hindi mahalaga kung sino ang nakilala niya sa nakaraan. Ang kabilang partido ay tiyak na matakot matapos niyang mabanggit ang isa sa mga pangalan ng 4 Young Masters. Gayunpaman, ang kabilang partido na ito ay hindi mukhang nabalisa sa lahat sa sandaling ito. Hindi lamang ito sampal sa mukha ni Ashley, kundi pati na rin sa mga mukha ng Young Master Judd at ang pamilyang Judd. Nagalit si Ashley at itinuro si Harvey sa ngayon. Sumigaw siya, puntahan niyo. Wasakin siya, huwag niyo lang siyang patayin. Lahat ay magiging sa akin kung may mali. 12 ng mga malalaking security guard ang sumugod sa isang mabangis na ngiti matapos marinig iyon. Sumimangot si Marcus at sinabi matapos makita ang eksenang ito, Brother York, hayaan mo ako. Gagawin ko. Pumunta ka at protektahan sila. Humakbang si Harvey. Nakikita na si Harvey na nagsasagawa ng inisyatiba upang sumulong, si Holly at ang iba pa ay ngumiti at sinabi, tapos na ang taong bundok na ito. Sumang-ayon din ang iba pang mga NARS, siya ay sira ulo. Hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Ang nangungunang security guard ay tumingin kay Harvey na may isang nakangising mukha at sinabi, Brat, pumunta ka rito upang gumawa ng problema, tiyak na walang pag-iingat ka. Kung papatayin ka namin dito, walang tatayo para sa iyo. Sampal. Sinampal ni Harvey ang security guard kahit bago siya natapos na magsalita. Sa susunod na sandali, ang security guard na ito ay nahulog ng diretsyo sa lupa at ganap na nahimatay. Nawala ng malay gamit ang isang sampal lamang. Nabigla sina Ashley, Holly, at ang iba pa matapos makita ang eksenang ito. Bumagsak ang mga panga ng mga NARS, at walang oras upang isara ito. Hindi nila inisip na ang malakas na hampas na ito ay magiging napakalakas. Ito ang pinuno ng security ng ospital, at agad siyang nawalan ng malay sa sampal lamang. Paano ito magiging? Samantala, sumigaw si Ashley, bakit lahat kayo ay nasa isang tabi pa rin? Pumunta at patayin siya. Galit na galit si Ashley. Ang taong ito sa harap niya ay nagpahiya sa kanya sa ngayon, hinahamon ang kanyang awtoridad. Kung hindi niya tinapakan ang taong ito sa kamatayan, paano siya makakaligtas sa hinaharap? 12 ng mga security guard ang nakapaligid kay Harvey nang marinig ang utos ni Ashley. Walang pakialam si Harvey. Bagaman ang mga security guard na iyon ay nasa tabi ni Ashley, hindi sila karapat-dapat na mamatay. Sa makatuwid, hindi niya balak na patayin sila. Sinampal niya lang silang lahat, isa-isa. Sampal. Ang unang security guard na sumugod, ang kanyang ulo ay agad na dinurog sa lupa. Ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig at ilong, at pumasok siya sa isang pagkawala ng malay. Sampal. Ang pangalawang security guard ay ipinadala na lumilipad, hamampas sa pader. Nanginginig pa siya nang bumagsak siya sa lupa, ang pangatlo, ang ika-4. Sampal. Hindi mahalaga kung paano ginawa ng kalaban ang kanilang pagkilos, sinampal lang sila ni Harvey at kinontra ang lahat ng kanilang mga galaw. 12 ng mga malalaking bantay sa seguridad ang lahat ay nahulog sa lupa sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay hinugot ni Harvey ang isang tisyo, pinunasan ang kanyang kamay, at sinabi ng walang pag-iingat, hindi ba walang silbi ang mga security guard na ito? Ikaw, hindi ka ba puno ng kayabangan sa iyong sarili? Matapos makita ang pagsampal ni Harvey York sa mga security guard hanggang sa mahimatay sila, kahit gaano kaloko si Ashley Judd, alam niya na si Harvey ay hindi isang tao na madali niyang pakitunguhan. Bumalik siya nang may takot sa sandaling ito. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang katinuan, naramdaman niya na ang kanyang dignidad ay hinihimok. Sa sandaling ito, hinaplos ni Ashley ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Harvey.
Sinabi niya, Holly, pumunta at tumawag kay Deputy Inspector Greg Finch. Sabihin sa kanya na may isang tao na nagkakaproblema sa Edward Hospital. Pagkatapos ay itinuro ni Ashley si Harvey at sinabi pagkatapos magsalita, kahit gaano ka kalakas at gaano ka pakalakas, sigurado ako na hindi ka maglakas loob na manggulo sa paligid ng mga tao mula sa istasyon ng pulisya. Maghintay ka lang, mamamatay ka sa bilangguan. Medyo sumimangot si Harvey nang marinig niya iyon. Ang Ashley na ito ay napatunayan ang kanyang sarili na medyo nakakainis. Hindi siya interesado sa pagsampal sa isang mukha ng tulad ng walang silbing tao, ngunit patuloy niyang inililipat ang kanyang mukha ng mas malapit sa oras na ito. Ang ilang mga tao ay kailangang malaman lamang ito sa mahirap na paraan. Ngumisi si Ashley matapos tingnan ang ekspresyon ni Harvey. Nagkamali siyang naisip na natakot si Harvey. Natatakot ka ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa rin huli ang pagluhod at humingi ng awa ngayon. Kung hindi, ikaw ay makukulong at magsisisi magpakailanman. Ipinangako ko na ang iyong buhay ay magiging isang buhay na impyerno hanggat napunta ka sa bilangguan. Agad na pinayagan ni Ashley ang maraming tao mula sa ospital na kumilos habang nakikipag-usap, mula sa mga doktor at nurse hanggang sa mga tagalinis. Sa madaling sabi, hinaharangan nila ang koridor. Ang mga taong iyon ay palaging naging mapagmataas. Kaya, kahit na ang mga security guard ay nakahiga sa lupa, agresibo pa rin silang kumikilos. Ngumisi pa si Ashley, "Brat, magmadali, lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng isang malaking presyo ngayon." Si Marcus ay may solemn na pagpapahayag. Pagkatapos ay hindi niya sinasadya na hamarang at tumayo sa harap ng mga nasugatang inspector. Sinulyapan siya ni Harvey at bahagyang tumango. Itong tao, si Marcus, ay talagang mabuti. Hindi niya ginawang sayangin ang pagkakataon na ibinigay ni Harvey para sa pagtaguyod sa kanya. Gayunpaman, dapat niyang agad na harapin ang bagay na ito. Walang pakialam si Harvey kay Ashley sa sandaling ito at sinabi, "Sa katunayan, may magbabayad ng presyo ngayon, ngunit tiyak na hindi ako. Ito ay ang Edward Hospital at ikaw, ang direktor ng ospital. Bilang isang doktor, wala kang mga etika sa medikal, at hindi mo alam kung paanong pantay-pantay na tretuhin ang bawat pasyente. Sa iyong pagwawalang bahala para sa buhay ng tao, tiyak na wala kang karapatang magpatuloy sa pagpapatakbo ng ospital. Maaari mong sabihin sa isa na sumusuporta sa iyo ngayon. Ang young Master Jod mula sa pamilyang Jod, tama. Sabihin sa kanya na isara ang ospital na ito ngayon. Ako, si Harvey, ang nagsabi nito. Kahit si Jesus ay hindi mapapanatili ito. Si Holly at iba pa ay nanunuya sa mga sinabi ni Harvey. Nakita nila ang maraming mga maharlika na nagbabanta at sumisigaw, ngunit ang mga taong iyon ay nakipag-usap lamang ng malaki at walang ibang kakayahan. Kung si Harvey ay tunay na may kakayahan, kung gayon bakit siya magbihis ng ordinaryong damit? Paano siya napunta sa anumang mga subordinate sa kanya? Marami silang nakitang malaking mga shot sa Edward Hospital, at alam nila ng maayos ang kanilang pag-uugali. Ngumisi si Ashley, isara ang ospital. Sino ka sa palagay mo? Nang ahas ka na ipasara ang ospital ng young Master Jod. Si Sheldon Xavier ay walang mga guts na gawin ito kahit na siya ay dumating, hayaan ka lang. Kung maaari mong ipasara ang ospital, matututo akong maglakad sa lupa tulad ng isang aso. Tumango si Holly at iba pa. Patuloy silang naninira sa kay Harvey. Sa kanilang opinyon, si Harvey, ang taong bundok na ito, ay hindi alam kung sino ang kanyang hinimok. Sa lugar na ito, kahit na ang mahusay na mga numero ng Southlight ay kailangang kumilos ng mapagpakumbaba, paano ang taong ito, na mukhang isang probinsyano sa unang sulyap, ay sobrang arrogant. Kahit nasa punto ng pagbagsak ng maraming mga security guard. Kaya, paano kung ang iyong mga kamao ay mas malakas pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon? Maaari ka bang lumaban sa pulisya o sa gobyerno kasama nito? Ang iyong lakas ay wala. Medyo nag-aalala si Marcus. Sinabi niya, "Brother York, kung may dumating mula sa istasyon ng pulisya, natatakot ako na medyo mahirap ipaliwanag ang bagay na ito."
Ngumiti si Harvey York nang walang pakialam. Huwag kang mag-alala. Sundan mo lang ako, hindi tayo mawalan. Ilang sandali pa ay nakuha ni Marcus. Pagkatapos ay tumawa siya pagkatapos ng ilang sandali at sinabi, alam kong si Brother York ay isang taong may kakayahan. Pagkatapos ay susundan kita sa hinaharap. Gagawin ko ang sasabihin mo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maingay na pagtunog ng mga sasakyan ng pulisya ay mabilis na narinig. Pagkatapos, maraming mga anti-riot na kotse ang mabilis na dumating sa pintuan. Nang mabuksan ang pintuan ng kotse, 12-dosenang mga kalalakihan na may uniforme ang naglalakad na may mga nakaumbok na baril sa paligid ng kanilang mga baywang. Ang nangunguna ay isang tao sa isang puting uniforme. Mayroon siyang uhaw sa dugo at itinulak ang karamihan. Naglakad siya papunta sa harap ni Ashley Judd at sinabi, Direktor Judd, narinig ko na may nagdudulot ng problema sa ospital. Aling hanggal na tao ang gumawa nito? Hindi ba niya alam na mayroong isang tao sa likod ng Edward Hospital? Ang panggugulo sa paligid ng isang sagradong lugar tulad ng ospital. Sasabihin ko sa kanya kung ano ang batas. Nakikita ng lalaki sa puting uniforme, natuwa si Ashley. Napahagik-hak siya at sinabi, Deputy Inspector Finch, nandito ka. Ang dalawang probinsyano na ito ay nakakainis. Hindi lamang nila kami sinisiraan ng loob dahil sa walang medikal na etika, ngunit nang ahas din silang matumbok ang mga tao. Dapat kang mamuno sa hustisya para sa Edward Hospital at hayaan silang mapunta sa bilangguan sa kanilang buong buhay. Iuulat ko ang bagay na ito sa mga mas mataas na up. Sa sandaling ito, itinuro ni Ashley si Harvey sa paraan ng pagmamataas, tulad ng isang reyna. Si Holly at ang iba pa ay tumalon din sa ngayon, ang bawat isa sa kanila ay inaakusahan si Harvey, na sinasabi na hindi siya makatuwiran at sinira ang pamamahala ng ospital. Ano, may isang taong nang ahas na matumbok si Director Judd. Ang pag-atake sa publiko sa malawak na liwanag ng araw. Wala bang hustisya? Wala bang batas? Ang pangalawang utos ng Buckwood Police Station, Deputy Inspector Greg Finch, ay sumulyap sa galit at tumungo patungo sa direksyon ni Harvey. Bata, nagdudulot ka ng problema sa ganoong lugar, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ikaw, hindi niya natapos ang kanyang mga salita. Biglang tumigas ang katawan ni Greg, at isang hitsura ng pamumutla ang lumitaw sa kanyang mukha. Halos hindi niya sinasadya na binuksan ang kanyang bibig at natigil sa sandaling ito, York. York. Consultant York. Isang segundo lang ang nakalilipas, kumikilos pa rin siya na parang kahanga-hanga. Sa sandaling ito, kumilos siya ng mapagpakumbaba, nanginginig ang buong katawan at kahit na halos lumuhad sa kanyang tuhod. Ang lahat, kasama na si Ashley, ay medyo naguguluhan at walang ideya kung ano ang nangyayari. Ito ang pangalawang in-command ng Buckwood Police Station. Siya ang pangalawang pinakamalakas na tao sa buong Buckwood Police Station. Bakit biglang naging kabado si Deputy Inspector Finch? Tumingin si Harvey kay Greg na may kalahating ngiti. Ang taong ito ay lumabas lamang sa Golden Pond Mountain Villa, at ngayon ay lumitaw siya muli sa Edward Hospital. Siya ba ay itinuturing na talagang kapuspalad? O naglalaro siya ng apoy? Walang malay na tinanong ni Ashley, Deputy Inspector, ano ang sinasabi mo, ano ang mali sa iyo? Sino ang Consultant York? Nakuha mo ba ang maling tao? Ano ang nangyari dito? Hindi pinansin ni Harvey si Ashley at nilapitan si Greg. Natakot si Greg. Ang taong ito ay hindi lamang isang run-of-the-mill na consultant. Siya rin ay nauugnay sa taong maalamat. Malakas talaga ang background ni Ashley. Gayunpaman, kahit gaano ito kalakas, hindi ito nangangahulugan ng anumang bagay sa harap ng taong iyon. Samantala, kahit na hindi alam ni Greg kung ano ang gagawin ni Harvey sa sandaling iyon, maaari lamang niyang masigasig ang kanyang sarili at maglakad pasulong. Sa ilalim ng nakakagulat na tingin ng lahat, ibinaba ni Greg ang ulo at sinabi, Consultant York, ako. Sampal. Hindi nagsalita si Harvey nang walang katuturan at agad na sinampal ang kanyang kaliwang pisngi, isang palad na nagmarka sa mukha ni Greg. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha at inaalalayan ang ilang mga hakbang.
Walang pakialam si Harvey sa kanyang pisngi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1375. Ang mga sulok ng mga mata ni Greg Finch ay kumibot, at nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tumanggi sa sandaling ito. Kusang loob niyang inilipat ang kanyang kanang pisngi habang nanginginig upang madali siyang sampulin ni Harvey York. Sampal. Hindi nag-atubiling si Harvey at agad siyang sinampal. Ipinadala si Greg na lumipad. Nagpalabas siya ng 2 ngipin nang siya ay nahulog sa lupa. Ano ang nangyayari? Paano ito magiging? Si Ashley Judd, Holly, at ang iba pa ay naramdaman na sila ay nasa isang panaginip nang makita nila ang totoong eksena na ito. Napanganga sila, paano nangyari ang gayong bagay? Iyon ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Buckwood Police Station. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Greg ay nakaharap sa taong ito na mukhang isang probinsyano sa lahat ng paraan. Ang kaliwang pisngi ni Greg ay nasample, at ngayon, kailangan pa niyang mag-alok ng kanang pisngi ng kusang loob. Pinakamahalaga, nang inilipat ni Greg ang kanyang kanang pisngi, espesyal na inayos niya ang anggulo upang mas madali sa kabilang partido na samplein. Sa sandaling ito, naguguluhan ang lahat. Ano ang pinagmulan ni Harvey? Paano siya makagawa na ang isang malaking shot tulad ni Greg Finch ay naging mahiyain na parang isang daga? Tiningnan ni Marcus ang eksenang ito nang may paghanga. Kamangha-manghang si Brother York. Ang kanyang katayuan bilang isang konsultant ay tiyak na hindi nasobrahan, at ito ay isang napakataas na posisyon. Halika dito, nagsalita ulit si Harvey. Si Greg, na nakahiga sa lupa, ay tumitig sa kanyang mga paa at hindi na tumanggi. Sampal, sampal, sampal. Binigyan siya ni Harvey ng 12 sampal gamit ang kanyang forehand at backhand. Namumula at namamaga ang pisngi ni Greg. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay dumudugo, at ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay madilim. Hindi mo ba ako sinusubukan na turuan? Hindi mo ba sa akin ipapaalam kung ano ang batas? Halika at turuan mo ako. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako lalaban. Nang inag si Greg, na bumaba ang kanyang ulo sa sandaling ito. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Ang pagtuturo sa kay Harvey York, o Consultant York. Siya ba ay karapat-dapat? Pwede ba siya, kahit na si Yoel Graham ay hindi isang tao na maaari niyang pukawin? Hayaan ang maalamat na tao na nasa likuran ng Consultant York. Hindi ka ba maglakas loob? Mahinahon at dahan daw ang sinabi ni Harvey sa mukha ni Greg, talagang nabigo ako sa iyo. Kung maglakas loob ka na kumilos ngayon, baka hindi ako titingin sa iyo. Kumikilos ka bilang mga pawns ng mga masasamang tao sa Golden Pond Mountain Villa ngayon. Yamang ang lahat ay mga inchik, handa akong kalimutan ang bagay na ito, ngunit hindi mo natutunan ang iyong aralin. Ngayon, narito ka ulit na nakatayo para sa Edward Hospital. Alinman ay masyadong kang matapang, o napapagod ka na sa pamumuhay. Ano sa tingin mo? Malamig ang hitsura ni Harvey. Mukhang kailangan kong makausap si Yannick Bison tungkol sa pagpapalam sa iyo na tanggalin ang uniforme na ito. Dapat kang pumunta sa bilangguan na sumasalamin sa iyong mga aksyon. Consultant York, pasensya na. Lumuhad si Greg sa isang nakalulugod na ekspresyon. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na ako maglakas loob na gawin ito muli. Mangyaring bigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Bang, bang, bang. Nagsimula ng gumapang si Greg matapos siyang magsalita. Anong dignidad? Anong kaluwalhatian? Nakalimutan niya ang lahat sa sandaling ito. Alam lamang niya na kung handa si Harvey, maaari niyang mawala ang lahat sa isang pangungusap lamang mula sa kanya. Marami siyang binubuli sa Buckwood sa kanyang paglilingkod sa mga nakaraang taon. Kung wala na siyang trabahong ito, baka mamatay siya sa kanal bukas. Gayunpaman, ang mga mata ni na Ashley at Holly ay kumibot habang tinitingnan ang eksenang ito. Ang kanilang mga kutis ay kakilakilabot. Ano ang pagkakakilanlan ni Harvey? Bakit natakot sa kanya si Deputy Inspector Greg? Nanginginig si Ashley.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe, dahil hindi makontrol ni Greg si Harvey, pagkatapos ay kailangan niyang makahanap ng isang mas malakas na taga-suporta, hindi niya ito pinaniwalaan. Ito ay Southlight at Buckwood lamang. Paanong magkakaroon ng mga tao na hindi makikitungo sa pamilya Judd? Sa paningin ng mga tao mula sa Walls Inc., ang ganitong uri ng lugar ng Barbarian ay isang liblib na lugar ng bundok. Paano matatalo ang pamilyang Judd sa labanan na ito?